Ngayong umaga naman mga kanyosik, pag-usapan naman po natin ang naging paglago sa savings ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund noong 2025. Kasama po natin sa ating linya ang Department Manager 3 ng Public and Media Affairs Department ng Pag-ibig Fund, si Miss Jap Delmo. Magandang umaga po, Ma'am Jap. Hi, Ma'am Darlene. Magandang umaga at happy Pag-ibig Day. Yes, happy Valentine's Day, Ma'am Jap. Yes, magandang balita sa ating po mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Dahil tama ka po, ay mataas po ang collection natin ng mga Pag-ibig savings po ngayong 2025 po. Umabot po tayo in fact ng 160 billion ngayong taon. Ng nakaraang taon, 2025. Yes, Ma'am Jap, no, yun nga, dahil sa good news po na ito, kaya kami napatawag sa inyo. Para po sa kabatiran ng lahat, lalong-lalo na po sa mga Pag-ibig members, ano po ang kahalagahan ng mataas na Pag-ibig savings? Naku, Ma'am Darlene, ang ibig sabihin yan ay maganda ang tiwala at mataas ang tiwala ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund dahil dito nila nilalagak ang kanilang ipon, no? Patatag po ang ating pondo at dun po sa ating koleksyon na 160 billion ay mas malaki pa nga po ang ating pong koleksyon para sa voluntary savings. Kasi po, di ba Ma'am Darlene, meron tayong mandatory savings, no? Na yung 200 po buwan-buwan na binabayad ng ating miyembro. Pero higit pa po doon ang ating nakolekta dahil po marami po ang nag-upgrade. Ibig sabihin po, more than 200 ang kanilang iniipon monthly sa Pag-ibig Fund. At kasama din po dyan ay meron po yung tinatawag natin na Modified Pag-ibig po. Ito yung mas malaki ang ating dividendo, ang ating investment program para sa ating mga miyembro. Ano po yung dahilan, Ma'am Jap, kung bakit umabot sa 160.41 billion pesos o 21% ang naging paglago po sa ipon ng mga miyembro noong 2025 kumpara po sa mga naitalang Pag-ibig savings sa mga nakalipas pang taon? Ma'am Darlene, malakas ang ating voluntary savings, no? So, hindi lang po sila nagbabayad ng kanilang mandatory savings na 200 buwan-buwan, dinadagdagan pa po nila ang kanilang ipon dun sa ating upgraded savings at malaki po ang nahuhulog nila sa kanilang MP2. Yung pong binanggit mo na 160 billion, ang ating pong mandatory savings dyan ay 66.8 billion. Ayan. Oo. At ang upgraded dyan ay more than 10 billion. At mas malaki po ang collection natin para sa ating modified Pag-ibig 2 dahil ito ay umabot po ng more than 83 billion. So kita mo naman, ibig sabihin yan ay alam nila na kumikita ng maayos at napapangasiwaan ng maayos ang kanilang pondo at maganda po ang track record ng Pag-ibig Fund sa pagmamanage po ng savings ng ating mga miyembro. Nabanggit nyo, Ms. Jap, no, na mas malaki ngayon ang voluntary savings kaysa mandatory contributions. Ano po yung dahilan o nakitang dahilan ng Pag-ibig Fund kung bakit lumago po, mas malago po ngayon yung voluntary savings? Ma'am, dahil nakikita naman nila ang resulta, no? At sila ay patuloy na nagtitiwala dahil in the past few years po ay maganda ang binabalik na dividendo ng Pag-ibig Fund. In fact, last year, ma'am, umabot po ng 7.1% ang ating dividendo para sa MP2 at 6.6% naman para sa ating regular savings. Ma'am Darlene, ito po ay tax-free. So talaga pong buong-buong mong marireceive ang iyong dividendo. Tsaka Ma'am Jap, marami na talaga ngayon yung nai-encourage mag-ipon sa MP2, no? Nakakatuwa nga, ma'am, no, dahil ang ating mga kababayan ay kumbaga ay meron na pong financial awareness, no, may siguro ay maganda na rin dahil din sa mga napapanood nila at siguro ay yung mga naririnig nila na magandang feedback coming from MP2 po ay mas marami po ang nahihikayat na mag-ipon sa ating pong Pag-ibig Fund savings, lalong-lalo na po sa ating MP2 program. Tsaka yung ipon, Ma'am Jap, ako personally, meron akong 3 MP2. Lahat po yun parang may mga purpose. No? Yung marami rin po sa ating kababayan na ganun din po yung ginagawa. Tama. Ma'am Darlene, thank you. Thank you for supporting our program po. At I'm sure abang na abang ka na sa ating announcement. Yes! Ito po ay
Yes, opo. Ngayong buwan na po ang announcement ng ating pong dividendo para sa taong 2025. So, bibigyan ka namin ng pasilip ba kung kailan to gagawin, no? Babalitaan ka po namin. At maraming salamat po sa tiwala ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund at kami naman po ay patuloy na magsisikap na mas mapangasawaan ng maayos at para din po mas maganda ang balik sa ating mga miyembro. Sa usapin naman, Ma'am Jap, ng housing program ng gobyerno, papaano po makikinabang dito yung housing program ng gobyerno sa lumalaking savings po ng Pag-ibig? Opo, Ma'am Darlene, dalawang mandato ng Pag-ibig Fund, no? Hindi lang sa pag-iipon na savings, kasama dyan syempre ang pagbibigay na mas affordable na housing financing sa ating mga miyembro. So pag malaki po ang savings, ibig sabihin yan ay mas malaki rin ang pondo para sa babahay. At sa ilalim po ng administrasyon ng ating Pangulo, isinusulong po natin at sinusuportahan ang Expanded 40H program, no? Dahil nga po malaki ang savings, malaki ang kita ng Pag-ibig Fund, ay mas kaya po nating pondohan ang mga housing loan ng ating pong mga miyembro at mas napapanatili nating mababa ang interest rate at nasusustain natin yung ating subsidized interest rate na 3% para sa ating mga miyembro, lalo-lalo na sa Expanded 40H. So, dahil po maganda ang ating financial position, ay ang bawat pisong iniipon po na ating miyembro ay umiikot, no? Pabalik sa kanila. Sila rin po ang nakikinabang nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng dividendo taon-taon at pagbibigay po na mas abot kayang housing loan program para sa kanila. Mas abot kaya dahil nga meron tayong subsidized rate na 3% at mas maganda po at mas mahaba ang ating pong loan amortization para sa ating mga miyembro. Noong 2025, Ms. Jap, maganda po yung naging lagay ng Pag-ibig Savings. Ano po, mayroon na po ba kayong target mayroon na po bang target ang Pag-ibig Fund para po sa savings growth para po sa 2026 kung mayroon na po? Bagamat hindi pa tayo nag-anunsyo na eksaktong target, no? Pero ngayong taon po ay of course we will continue na mas palakasin pa po ang ating savings growth. Mas hikayatin natin ang ating mga miyembro na mag-ipon, hindi lang doon sa ating mandatory savings. In-encourage din po natin sila na mag-upgrade ng kanilang savings. Kasi Ma'am Darlene, I'm sure you're aware po, no? Kasi yung ating mandatory savings, ito yung makukuha mo pagdating ng iyong retirement, no? At yung iyon namang MP2 ay after 5 years. So tama ka, meron ka mga financial goals na halimbawa mag-open ka ng multiple accounts para sa iyong travel goals, sa iyong halimbawa ay home improvement, no? Or education ng iyong mga anak. So sana po ay mas mapalawak pa namin ang aming financial literacy campaign sa ating mga miyembro para mas ma-encourage natin at magkaroon ng disiplina sa pag-iipon at financial security. And of course, kasama sa ating mandato at lalo pa nating papalakasin ang ating pong financial program para naman po sa housing loan natin, lalong-lalo na po sa ating pong Expanded 40H. Nabanggit nyo na kanina, Ms. Jap, no, na marami na po sa atin ng mga Pag-ibig member ang for sure nag-aabang na kung magkano ba ang dividend rate noong 2025. Pero mayroon din palang tinatawag, Ma'am Jap, na living on dividends o LODI. Ano po bang ibig sabihin nito? Oo, ang ating pong CEO, si Manang Malen, ay talaga pong believer at talagang pinupush niya ang programang ito, no? At tinatawag po nilang living on dividends. Ito ay yung term na tinatawag ng ating mga retirees, no? Ang ating po kasi mga retirees ay pwede pa rin mag-save sa ating MP2. Basta po sila ay aktibong naging miyembro ng Pag-ibig Fund dati, no? So kung sila ay may maayos na saving sa ating pong Pag-ibig Fund, after po ng kanilang retirement, pwede po silang patuloy na mag-ipon sa pamamagitan ng MP2. So ang tawag nga sa kanila, Ma'am Darlene, ay living on dividends. Bakit? Kasi po, yung pong kinikita nilang dividendo ay enough for them para po masustain ang kanilang mga pangangailangan. So pwede po itong pang-araw-araw na gastusin o kaya po ay pambili syempre ng gamot, no? Pag medyo tayo ay nagkakaedad na. Pwede rin syempre ito ay yung para nga sa travel o kaya po ay pandagdag sa iyong pension. So, tamang-tama po yung LODI o Living on Dividends ay para pong supplemental income mo, no? Sa panahon po na ikaw ay
hindi na nagtatrabaho. No? Importante po yan, lalong-lalo na kung ikaw ay medyo nagkakaedad na at marami ng financial needs na kailangan sustentuhan. So ibig sabihin, Ma'am Jap, 'di ba kasi yung MP2 makakakuha ka ng MP2 account kapag kailangan active yung regular savings mo. So dito sa sa living on dividends, kapag nag-retired ka, kahit na wala ka ng trabaho, pwede ka pa ring makapaghulog, tama po ba? Tama po kayo. So marami po tayo mga former Pag-ibig Fund members, mga pensioners, mga retirees po, na pinipili po nilang ilagak ang kanilang ipon o kanilang pension sa Pag-ibig Fund, MP2 savings, dahil alam po nila na hindi lang po ito ay kikita ng maayos dahil po maganda naman talaga ang performance ng ating dividendo taon-taon. Alam din po nila na ito ay safe, secure at tax-free pa po, no? So mas mapapangalagaan po talaga ang kanilang pinaghirapan. Opo, kasi kapag yung pera na itatabi lang, mayat maya na huhugot, no, Ma'am Jap, hanggang sa maubos. Oo, baka hindi mo mamalayan, naubos ng iyong pension, ng iyong retirement fund, ay sayang naman, no? So, yun nga po, sana ay ang ating mga kababayan ay mag-umpisa, mag-ipon. Alam mo, Ma'am Darlene, ang MP2 naman ay maliit lang ang minimum contribution, minimum savings na kailangan. No? Kung ang iyong membership savings, ang iyong mandatory savings ay 200 lamang buwan-buwan, ay pwede kang mag-open ng iyong MP2 account sa halagang 500 lang. At hindi naman required ito na kailangan gawin mo buwan-buwan. Yes. So, kailan meron kang naipon o meron kang sobra. naitabi, no? Oo, may sobra, wag na munang masyadong pumunta sa coffee shop, no? Ipunin mo lang yon, and then pwede mo siyang ihulog sa iyong MP2. Hindi rin kailangan na buwan-buwan, pwede kung kailan ka lang meron. At kagandahan nito, ma'am, you can do it online. So, via our virtual Pag-ibig, you can pay, you can deposit your additional contribution not only to your upgraded savings but also to your MP2 account, at marami po kayong option kung paano po kayo makakapagbayad online. Maraming salamat po, Ma'am Jap, sa pagpapaunlak po sa amin ngayong araw na ito. Bago po namin kayo bitawan, baka mayroon pa kayong mensahe or naisabihin po sa ating po sa publiko po na hindi pa nakakapagsimula sa pag-iipon. At Ma'am Darlene, thank you very much for inviting me, and sa ating po mga miyembro ng Pag-ibig Fund ay hindi po nakakapag-start, no? Pag po kasi naririnig nila, no, na meron na pong release ng dividendo, naalala ulit nila na ay mag-iipon ako, mag-open ako ng MP2 account. Sana po ay masimula na nila, no? Dahil sayang ang pagkakataon na kumita ng mas malaki at mas safe po. Ang mahalaga ay makapag-umpisa po kayo ng pag-iipon sa halagang at least po 500 para sa ating MP2, at sana po ay maghulog din po ng kanilang membership savings. Ang pag-iipon naman po ay hindi para lang sa mga mayayaman, no, o kaya nakaluluwag. Kahit sino po, basta may desire na makapag-info, ay kayang-kaya po natin yan. At andito po ang Pag-ibig Fund para suportahan po ang inyong mga financial goals. Sana po ay patuloy niyo pong tangkilikin ang ating mga programa. Maraming salamat po, Ma'am Jap, sa pagsama po sa amin ngayong Friday morning. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Ayan, nakasama natin mga kanyusik, si Miss Jap Delmo, ang Department Manager 3 ng Public and Media Affairs Department ng Pag-ibig Fund. So yan, narinig nyo mga kanyusik, no? Kahit pala ang mga retirees, ang mga pensioners na, ay maaari pa rin palang mag-ipon sa MP2, no? At yung mga hindi pa nakakapagsimula ng pag-iipon, ako baka gusto nyo nang simulan, mga kanyusik, dahil maganda rin po ito, no? Imbis na napupunta po sa wala ang ating mga pera, maganda po na ilalagay, na ilalagak natin sa mga ganitong klase po ng savings, no? Yung MP2 na at least kumikita po siya, mga kanyusik, no? At hindi nyo nahuhugot at napupunta lang sa mga walang kabuluhang bagay. Kasi may mga ganyan pagkakataon, nagugulat na lang tayo, hala, ubos na yung ipon ko. Walang kinapuntahang maganda.
At kung ito po, makukonsider ninyo yung MP2 savings po ng Pag-ibig Fund, after 5 years, 'di ba? Makukuha ninyo yung inyo pong ipon. At may kasama pang dividendo, kumita pa doon sa loob po ng 5 taon.